Magandang araw sa inyo lahat at ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging. At una ay kumuha tayo ng dalawang stick at ilagay natin sa magkabilang dulo at latagan natin ng sako para sa ganon ay hindi siya maanay. At ilagay natin ang unang layer ng saging natin binabad ng 4 na oras at lagyan natin ng dahon na malunggay sa gitna. Ang paglagay ng binhi ay nasa gilid-gilid lamang. At pagkatapos natin yan gawin hanggang sa 5 layer, pag tagulan naman ay 7 layer. At ang ginawa natin ay nasa 1 meter. At ilagay natin yung huling layer at yung binhi at kumuha tayo ng plastic na mahaba at ito ay nabibili sa ating palengke. At yan na rin na pag nakita natin na dry ay lagyan din natin ng tubig at yan na rin yung plastic para magdikit. At pagkatapos ng 7 araw ay atin siyang bubuksan at pasingawin ng 30 minutes. At makita ninyong na dry, pwede ninyo siyang isprayhan ng tubig. Pure na tubig lamang, wag natin haluan kung ano-ano o kaya abono o kaya kung ano man yan. Pure na tubig. Baka may magtanong na naman sa akin kung meron ba akong hinahalo. Wala akong hinahalo, pure na tubig lang yan ating ini-spray para sa ganon ay manumbalik yung kanyang moisture sa loob ng ating taniman na kabuting saging. At yan yung gagawin natin pag nakita natin na yung ating tanim ay na-dry. At ito, ang pagpapasingaw o pagbukas ng ating kabuting saging sa ating tanim ay sa umaga. At ika 7 days lamang at ibabalik na natin to. Hindi araw-araw natin binubuksan. Ito ay binubuksan lamang natin pag ika 7 days at tatakpan natin at wait na tayo. Hintayin na natin na lumaki yung mga mushroom. Yan yung pagpapasingaw. Kung bakit natin binubuksan, para sa ganun ay mapalitan o makahinga yung ating tanim na kabuting saging. Basta makita ninyong fully ramified o puno na ng amag inyong bed ay pwede na yan pasingawin o buksan para makahinga yung mga amag. At pagkatapos natin siyang maisprayhan ng tubig ay babalik natin ngayon yung plastic para hintayin na lumaki, magkaroon ng malilit na mushroom at lumaki. Pag makita ninyo na malalaki, pwede nang i-harvest. Ganyan lang yung ating pagbukas. At ito na ay mag-harvest na tayo ng kabuting saging, yung ating tanim na mushroom. Ang pag-harvest ay buksan natin ng buo yung plastic para makita natin yung pwede nang i-harvest at saka hindi pa pwedeng i-harvest. Yung pwedeng i-harvest ay makikita niyo ang itsura niya ay patulis. At yung hindi naman pwede pang i-harvest na pabilog yung itsura niya. Yung maliliit na ganyan, no, makikita nyo maliliit. Tapos mayroong makikita kayo yung ganyan, o yung parang paublong na ganyan. Pwede na yang i-harvest, maliit man o malaki, na basta ganyan yung itsura niya ay i-harvest niya. Pero pag ganyan maliliit, ganyan o maliliit, hindi nyo muna yang i-harvest kasi kinabukasan na yan lalaki. Pagkatapos natin makita, ma-identify yung mga pwede na, ay harvest na natin yan. At makikita ninyo isang binhi lang yung ating ginamit dito pero napakarami na yung ating na-harvest sa unang araw ng ating pag-harvest ng kabuting saging dito sa tinaniman natin na dahon ng saging. At kunin nyo lahat para hindi bubuka kinabukasan. Ito yung isa na hindi natin nakita kahapon. Ito na yung pangalawang araw ng ating pag-harvest. Ganon pa rin, tignan niyo yung mga pwede nang i-harvest at hindi pa pwedeng i-harvest. Ganyan lang yung pag-harvest natin. Bali, sunod-sunod na araw yon yung ating pag-harvest hanggang sa lahat ay ma-harvest na natin. Ito yung pangatlo nating pag-harvest. At kung gusto niyo naman na mayroon pa ulit na tumubo ay yung pinaghugasan nyo ng bigas, ilagay nyo lang dyan. After ng 14 days, mayroon na namang tutubo dyan o kaya sa lupa. Yan lang. God bless sa inyong lahat.